Bawi tayo. Unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y tinali mo, maging sino man ang ito. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y tinali mo, maging sino man ito. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y tinali mo, maging sino man ito. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y tinali mo, maging sino man ito. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ikaw ang unang umibig, ikaw ang unang nagmahal. Ikaw ang dahilan kung bakit ako'y nabubuhay. Kasalanan ko'y tinali mo, maging sino man ito. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal. Ako sa'yo sa paningin mo'y espesyal.
ganda ng mensahe ng awiting yun, sapagkat yun ay tugma sa ating pag-aaralan ngayong hapon ito. Huminga muna tayo. Sabihin mo sa katabi mo, sister, ikaw ay espesyal. Ikaw ay espesyal. Sapagkat pinag-alayan ka ng pagmamahal at buhay ng Panginoon. Pumalakpak ka mga espesyal. In other words, mga special child kayo. Okay, salamat sa Panginoon. Mga kapatid, ang sentro ng ating pagninilay ay, lalo na sa pamagat natin, ay hinango ko po doon sa verse 9. Sa verse 9. Sinasabi ko sa inyo, saan man ipangaral ang mabuting balita, mababanggit din naman ang ginawa niyang ito bilang pag-alaala sa Kanya. Alaala. Sabi niyo alaala. Alaala. Ang English sa alaala is remembrance. Amen ba? Remembrance. Anong ibig sabihin ng remembrance? Ang alaala, remembrance. Ang pamagat na nating mensahe ngayon ay tatawagin natin a precious remembrance to Jesus. Precious remembrance. A precious remembrance to Jesus. Anong ibig sabihin ng precious? Sa dictionary, nakita ko yung precious, having a great value. Then, yung remembrance naman, ang meaning is, it is anything or action that makes a man, that makes one remember a person. Anything or action. Gawa man o something na makapagpapaalala. Amen ba? Amen. Yung pala yun. Pwede mo maging remembrasyon, gawa at saka yung anything. At minsan may mga bagay na pinapahalagahan tayo kasi mayroon yung tinatawag na sentimental value. Importante yung nire-remember. Ba? Yung remembrance, wala yan sa ganda ng bagay. Amen ba? Kundi yan ay nagre-represent ng alaala. Amen ba? Ay alam mo itong pulseras na ito, simple lang ito, pero mahalaga ito sa akin sapagkat mayroon yan sentimental value. Amen ba? It's not the thing, but it is a value. Ano yung sinasagisan noong bagay na yun. Walang iniwan yan doon sa singsing yung wedding ring. Huwag yung isasanla. Dahil may sinasagisag yan na mataas. Amen ba? Mataas ang nire-represent yan. Ang inyong pagsasama bilang mag-asawa. Mga kapatid, remembrance. Ang unang katanungan dito is, gaano ba ka-importante, gaano ba ito kahalaga sa Panginoon na sa gospel, ito lang ang na-report na yung ginawa ng babaeng ito, na binabanggit dito, si Maria, ay talagang sinabi ng Panginoon sa lahat ng mga tao na magpapahayag ng aking salita. Bilang ganti sa Kanya, ginawa ito, napakatagal ng ginawa niya yan. Hanggang ngayon, yung gantimpala niya ay buhay pa rin. Sabi niya, saan man ipangaral ang mabuting balita, maaalala ng mga tao sa susunod na mga henerasyon ang ginawa niyang ito sa atin. Amen. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Alaala. Mayroon tayong magagandang alaala, pero mayroon din naman tayong mga pangit na alaala. Amen ba? Pero ang masarap balik-balikan ay yung mga masasayang alaala. Kasi mayroong kanta noon na, alaala'y nagbabalik,
Amen? Amen. Alaala pa naman, nagbabalik yan. Tama? Bumabalik at bumabalik yung alaala. Amen? Maaaring hindi na bumalik yung tao yun na namatay na, talagang hindi na babalik. Pero yung alaala niya, pwedeng bumalik. Amen? Kaya mas importante yung alaala. Amen? Okay. A precious remembrance of Jesus. Ano ba ito? Gaano ba ito ka-importante? Paano ba kahalaga na ito ang reward ng Panginoon sa babaeng ito na naggumawa sa kanya ng mabuting, napakabuting bagay? Amen ba? Amen. Masarap. Alam mo yung mabubuting bagay pala, hindi nakakalimutan. Amen ba? Hindi pala nakakalimutan. At lalo na ang Panginoon, hindi talaga siya marunong lumimot. Alam ng mga bagay na ginagawa natin sa Kanya at para sa gawain niya, hindi raw yan nakakalimutan ng Diyos. Kasi si Lord hindi naman tumatanda. Hindi siya nagkaka-amnesia. He is the same yesterday, today, and hindi katulad sa ating mga tao na kinakailangan mag-vitamins pa na yung nagkakaroon tayo ng memory gap. Ang Diyos hindi siya katulad ng tao na nagde-deteriorate yung, na nag-apektuhan yung memory pag tumatanda. Amen? Ayan. Maano tayo tayo nga, mahirap makalimot, mas para Diyos. Kung tayo, okay, ngayon, mga kapatid, ano ba ang dahilan kung bakit? Ano ba ang nakakalungkot dito sa pangyayari ito? Ang aking unang katanungan dito sa aking pagninilay is, bakit napaka-controversial itong ibanghelyong ito na ganun na lang ang galak, ang tuwa ng Panginoon sa bahaging ito? Talagang ipinagtanggol pa niya ang babaeng ito sa kanyang pag-aalay ng mamahaling pabango. At alam niyo po, may iba-ibang uri ng pabango tayo. No? Mayroong imitation, mayroong limitation, at mayroon naman genuine. Amen ba? Alam niyo po, minsan, hindi naman ako nagtaglay o hindi ako naging may-ari ng pabango. Pero na-isprehan lang ako ng isang pabango na hindi ko makalimutan. Tingnan nyo nga, hindi pa akin. Na-isprehan lang ako. Maniwala kayo, 2 laman na, 3 laman na, hindi pa rin naaalis ang bango. Matapang. Hindi matapang. Talagang genuine. Amen ba? Amen. Minsan ngayon, pag nakabili ka sa mga tabi-tabi lang, pawisan ng kilikili mo, ubos na. Kilikili na mananaig. Kasi, hindi naman pure eh. Amen? Amen. Alam nyo ba, nakakagulat. Itong pabangong ito ay napaka-controversial ng halaga. 300 dinar. At alam niyo po ba, for your information, ang minimum wage nung panahon ni Jesus, itong panahon nila noon, 1 dinar per day. Ang sweldo ng manggagawa noong unang panahon is 1 dinar per day. Almost a year wage ito. 300. Isang bigayan lang, isang buhusan lang. Kaya ang daming nagsigawan, ang daming nang hinayang. Kasi ibinuhos lang, hindi inispray, hindi iwinisik. Ibinuhos sa ulunan, sa paanan ng Panginoon. Ano kaya? Ano ba ang sumagi sa isip ng babaeng ito? Bakit niya nagawa ito? Hindi man lang niya hinagi. Hindi man lang niya nilagay sa kanyang palad at ipinahid niya kay Jesus.
kundi lahat ibinuhos. At alam nyo, marahil itong minana pa ito ng angkan nila eh. Inimpak ito, minana pa niya itong pabango. Itong napaka mamahaling ang pabango. Pure nard. Nakalagay sa isang alabastro. Itong alabastro daw ay, ayon sa isang komentaryong nabasa ko, ito yellowish na bato. Yun ang kanilang pinakagarapa. At sa ating sukat, ito daw ay kalahating litro. Ganon ang sukat sa ating makabagong pagsukat ng liquid. No? Kalahating litro. 500 ml, maraming kong pabango. Ibinuhos kay Jesus. 300 dinar. Isang taon, almost 1 year wage ng isang manggagawa. Palagay ko, bihira. Wala pa akong nabalitaan sa 20 years na higit ko na pagsuserve kay Lord na isang somebody na prayer partner ay binigay niya ang isang taon niyang sweldo sa gawain ng Panginoon. Baka mayroon dyan nakabalita. Balitaan niyo ako. Minsan nga isang buwan, mahirap. Amen ba? Minsan nga ikapok. Nagkakaroon pa ng nakupok. Amen! Amen. Grabe! Oh. Ngayon, may reason ito. Hindi pwedeng walang dahilan ito, mga kapatid. Amen! Amen. Hindi siya nasiraan ng bait dito. Na wala siyang malay sa ginagawa niya. Bakit niya naibuhos na maging ang mga alagad, maging yung mga taong present doon nagsigawan? Alam mo, hindi sa paghanga, sa paghihinayang. Amen? Amen? Amen. Isa na doon si Judas. Oh, ayan. Kaya yung mga Judas, yun ang mga nangihinayang. Ngayon, totoo, yun ang si Judas, mamaya aalamin natin sa John chapter 12. Okay. Tanong, ano ba talaga ang dahilan? Anong dahilan? Mga kapatid, ang sagot nandito. Nakita ko yung sagot sa Luke chapter 7, verse 41. May nakita akong sagot. Verse 7, Luke 7, 41. Ito rin ay, di ko alam kung ito ay parehas na pangyayari. Pero ganun din Simon Kitongin, Simon Pareseo naman dito. Baka si Simon Pareseo may kitong. Tingnan natin. Kasi parehas, tingnan natin. Pero ang nagbuhos talaga dito ng pabango, si Maria yung kapatid ni Marta na kapatid ni Lazaro. Tingnan, basahin muna natin ang 47. Sabi rito, kaya't sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal, atras muna tayo, verse 41. 7:41 ng Luke. Sabi niya ng Panginoon kay Simon, Sinabi ni Jesus kay Simon, Simon, may sasabihin ako sa iyo. May dalawang taong nanghiram sa isang nagpapautang. Ang isa, 500 denaryo, at ang isa naman, 50. Nang hindi sila makabayad pareho, sila'y pinatawad. Parehas silang pinatawad nung parehas sila hindi makabayad. Ngayon, sabi ni Jesus, ganito kay Simon, nang hindi sila parehas silang pinatawad. Ngayon, sino sa kanila ang lalong magmamahal sa nagpautang? Sabi ni Simon, sumagot si Simon, sa palagay ko po,
ang pinatawad ng malaking halaga. Amen. Tingnan natin ang verse 47. Kaya't ang sinasabi ko sa iyo, ang malaking pagmamahal na ipinamalas niya ang nagpapatunay na pinatawad na ang marami niyang kasalanan. Ang pinatawad ng kaunti ay kaunti lang. Ang pagmamahal ay pinamalas. Palampakan natin ang Panginoon. Itong babaeng ito, mas malaki ang grasya na kanyang natanggap. Mas malaki ang pagmamahal. Napakalaki ng pagmamahal at pagpapatawad na tinanggap niya sa Panginoon. Amen ba? Amen. Kaya, yung malaki niyang tinanggap na awa at pagmamahal, the same thing also, malaki din ang kaniyang pagtanaw ng utang na loob sa nagpatawad sa kanya. Amen. Amen. Dumarating sa mga sandali sa buhay natin, kapag nare-realize natin yung grasya ng Diyos, na hindi naman talaga tayo deserving, kulang pa ang buhay natin, kulang pa ang mga palakpak natin, kulang pa ang ating offering, para masalamatan ang kabutihan at grasya ng Diyos. Amen. Sinasabi ko sa iyo, yung malaking pagmamahal, yung pala yung pagmamahal. Amen. Kaya nga, ang unang nagmahal, sabi ng ating kanta, sabi yan ng 1 John, ito ang pag-ibig, hindi dahil sa inibig natin ng Diyos, kundi ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kung tutuusin, itong pag-ibig na ito na tinanggap natin sa Diyos, ang klase ng pag-ibig na ito ay buhay. Sabihin nyo, buhay. Ano mang bagay na galing sa Diyos ay may buhay. Alive. Amen? So dahil sa buhay ang pag-ibig na tinanggap natin sa Diyos, ito po'y nag-ooperate. Ito po'y kumikilos. At ito'y tumutubo. Ang ating response, ang ating tugon sa habag at grasya ng Diyos, ito po'y, kaya tayo'y nakakatugon sa Kanya kasi yung ipinuhunan ng Diyos na pag-ibig at awa sa atin nag-increase at tumubo sa ating mga buhay. Amen! Amen. Kaya kung nagagawa nating ibigin ang ating Diyos, ang nagagawa nating ibigin ang ating kapwa ay hindi kaibig-ibig, ito ay kusa na puwersa na pag-ibig ng Diyos. It is the power of God's love that within us. Amen. Amen. Kaya nga, napagtutugma-tugma natin yung sinabi ni Jesus na, love one another as I have loved you. Amen. Dapat ma-realize natin kung gaano kalaki ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Dapat matagtanto natin yun. So itong pag-ibig na ito, na nai-express mo na, ito'y apaw na lang. Ito'y tubo. Ito ay nagsusumubra, nag-uumapaw. Kaya pag nakaka-express ka ng pag-ibig sa paglilingkod sa Diyos, nakapag-i-express ka ng pag-ibig sa iyong kapwa, ito ay nag-uumapaw na pag-ibig na tinanggap mo galing sa Diyos. Amen. 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 So mga kapatid, napakahiwaga ng pag-ibig o pag-ibig na
makapangyarihan. Pag pumasok sa puso ni naman, hahamakin ang lahat kasama si Roman. Palapakan natin ang Diyos. Totoo. Ang taong nagmamahal, walang sukatan. Ang taong nagmamahal sa Diyos, hindi nagbibilang ng offering, hindi nagbibilang ng accomplishment. Taas ang mga kamay ng mga brother, taas ang kamay. Lalo na may asawa, yung may mga girlfriend. Si Brother Eric, nandiyan yung kanyang girlfriend. Sino mo? Kapag ikaw may nanliligaw, o nanliligaw ka pa lang sa naging misis mo, mayroon ka bang listahan ng pinamamasahin mo? May listahan ka ba ng mga regalo na nireregalo mo sa inyong inihiro? Wala. Love does not keep a record. Amen? Amen. Walang record. Amen ba? Yes. Hindi mo kinukwenta yung oras na ginugugol mo sa panliligaw mo. Nung nanliligaw ako, alauna na pala piling ko, 7:00 pa lang. Napakamahiwaga ng taong umiibig. Parang magic. Got to believe in magic. Malapakan natin ang Panginoon. Amen! Grabe! Inspired. Blooming. Grabe, laging nasa salamin. Ang taong in love, hindi natutuyuan ng labi dahil binabasa niya labi ng labi. Amen! Ang taong in love, hindi napapagod. Ang taong in love, hindi nakakakita ng mali. Sa totoo lang. Ha? Kahit na pinagbabawalan ka ng nanay mo, piling mo tama ka pa rin. Pinakamataas na ori ng puwersa ang pag-ibig. Alam niyo ba kung paano tayo winin ng Panginoon dito? Paano niya winin, na-win ang buong mundo? Hanggang ngayon, paano wini-win ni Lord? For God so loved the world that He gave His only Son. Diyan na tayo wini-win. Kaya, kapag hindi ka nagmamahal, hindi ka makakawin ng kaluluwa sa kaharian ng Diyos. How do you know if you are really a godly person? How can we know that you are in God? You are in El Shaddai. If you are a godly person, you become a loving person. Palapakan natin ang Panginoon. Kaya sabi niya, mag-ibigan kayo sapagkat ang taong nag-iibigan nasa Diyos at kasama nila ang Diyos. Sabi rin ng John 13, malalaman ninyo na mga alagad ko kayo kung kayo'y magmamahalan. Hindi kayo mga alagad pag nagkagatan kayo. Palapakan natin ang Panginoon. Grabe ang ginawa ng babaeng ito. Believe ako. Believe ako sa ginawa ng babae. Kaya dahil sa believe ako sa babae ito,
mayroon akong handog na tula para sa kanya, sa babae ito at sa inyo. Mamahaling pabango, handog kay Kristo, na ang lalagyan ay batong alabastro. Ito'y dalisay na nardo, na ang halaga'y 300 dinaryo. Na kung susumahin, katumbas ng isang taong sweldo, nagawang ibuhos at ihandog sa laki ng pag-ibig kay Kristo. Bow. Handa naman. Palampakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, pwede niya sana ipukin ito, pwede niya sana ito impakin sapagkat ang pabango, the more na ini-impact, the more na tumatagal, lalong tumataas ang presyo. Amen ba? Amen. Totoo. Pero na hindi siya nasiyahan na ito'y impakin na lang, mas nasiyahan siyang ibuhos at ihandog sa Panginoon. Dahil sa napaka-controversial nito, nako, inulan siya. Sabi ng verse 4 sa Mark 14, nagalit ang ilang naroroon at sila'y nag-usap-usap. Alam niyo, kapag ikaw ay tunay na nagmahal sa Diyos, mararanasan mong ma-misunderstood. Paano tayo na-inlove nung kabataan natin? Lagi tayong nami-misunderstood. Hindi tayo maintindihan ng ating mga magulang. Na-inlove din naman sila. Mas malala pa nga minsan. Amen ba? Totoo. Ang taong in love is siya yung pinaka-most misunderstood person. Amen ba? Maliban na lang kung may in love ka rin, doon walang maiintindihan ang taong in love. Amen! Amen. Yes. So brothers and sisters, sabi dito, nag-usap-usap, nagpulong-pulungan, para sa mga taong nagmamahal sa Diyos at malapit kay Jesus, mararanasan mong ma-misunderstood. Sabi dito, nagalit. Bakit sila nagalit? Mayroon bang ginawang nakakagalit? Wala. Naapektuhan sila. Nainggit sila marahil o kung ano pa bang emosyon na hindi tama. Alam niyo mga kapatid, mararanasan mo ma-misunderstood. Mararanasan mo ma-discourage. At makakaranas ka, nakaingitan ka, makakaranas ka na papanghihinayangin ka sa iyong mga bagay na ginagawa sa Diyos. Katulad ng babaeng ito. Amen? Kung tutusin, hindi naman sila kasusyo sa bago na yun. Naapektuhan sila. Mayroong ganyan mga tao. Kung sino pa yung nagbibigay, yun pa ang agrabyado. Amen ba? Kung sino pa yung hindi nagbibigay, yung naghahanap. Sabi ni Brother Mike. Amen ba? Palampakan natin ang Panginoon. Papanghihinayangin ka. Sabi nito, anong inaksaya? Tatanungin ko kayo, pakisagot niyo ko ng honest na sagot. Sa Panginoon ba may nasasayang? Wala! Wala! Mayroong bumulong sa iyo. Tao man yan o espiritu. Kung inipon mo lang yung ikabok mo, tsaka lang covered mo, siguro nakabili ka na ng kotse ngayon. Papanghihinayangin ka. Subalit mga kapatid, sabi ng Biblia, magpakasipag kayo sa gawain ng Panginoon. Yama ang inyong
paglilingkod ay hindi nasasayang. Walang nasasayang! May mga tao na hindi ka maintindihan, sasabihin sa'yo, hoy, alam mo, inaaksaya mo lang ang panahon mo dyan sa El Shaddai. Inaaksaya mo lang yung pamasahe mo dyan. Para sa kanila ay nag-aaksaya. Pero sa atin, pagmamahal kay Lord. Walang naaaksaya. Kung tutuusin, iyon ang pinaka-worth na bagay na dapat mong gawin sa buhay mo. Amen! Amen. Ang tagal na nakinabang sa atin ang mundo, ang bisyo, ang kamunduhan. Siguro, hindi naman siguro kalabisan kung basagin natin ang pabango natin na titira dyan para kay Lord. Ang dami nating sinayang. Kung tutuusin, tayo ang nagsayang sa kamunduhan. Iyon ang nangyari sa prodigal son. You know, the meaning of prodigal means to squander. Paglulustay. Hindi ito nilustay. Hindi pagsasayang. Sabi ng Panginoon, mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Kaya dito nakatingin sa mataba. Di bali na. Di bali na. Ano ang sabihin sa iyo ng mundo at ng tao ng kapwa mo? Matiyak mo lang na mabuti ang ginagawa mo kay Kristo. We cannot please everyone. We cannot please everybody. Amen? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, sister, mabuti pala ginagawa natin. Palakpakan natin ang Panginoon. Wala akong nasasayang. Malimit na babanggit ko ito. Kung uulitin muli ang buhay ko, kung ipanganganak muli ako ng nanay ko uli, magdidesisyon pa rin ako maging preacher ni El Shaddai. Sapagkat walang nasasayang. Maliban pa doon, tandaan nyo, katulad ng sinabi ni Lord, hindi ko makakalimutan ang ginawa ko sa akin. Remembrance. Kapag ang tao ang ginawan mo ng kabutihan at tulong, nako, kakalimutan ka yan. Yung mga pinautang mo, nako, kakalimutan yung bayaran. Pero kapag kay Lord ka, tumulong ang gawain niya. Kapag sa Diyos ka tumaya, hindi nakakalimutan pagpalain niya. Isang basong tubig lang ang ipagamit mo, ihandog mo sa ngalan ng Diyos. Sabi niya, tinitiyak daw niya na ikaw ay tatanggap ng gantimpala. God is a rewarding God. Naranasan ko po yan. Palakpakan natin ang Panginoon. God is a rewarding God. Huwag kayong wala kayong pagsisisihan. Totoo. Sa aking pagsaserve kay Lord, yung una, ang daming problema, daming pagsubok, daming kahirapan. Yung gitna, nandoon din, parehas. Pero tandaan mo, sa bandang huli, iisa lang ang kaihinatnan ng tao na sa Panginoon. Alam niyo kung ano? Sa mga taong nagmamahal sa Diyos, laging happy ang ending. Laging happy ang ending. Nasa huli, yung gospel ngayon, tungkol sa unang miracle ni Jesus sa Cana Galilea, si Lord nandoon lagi sa huli. Amen. Amen. Hindi mo man matanggap ang iyong reward sa iyong kabutihan, sa paggawa mo sa ngalan ng Diyos.
man makamtan dito sa lupa, sa langit, ang doon lahat. Sa palagay nyo, ano ang mensahe ni Lord nung sinabi niya na mag-impok kayo ng kayamanan sa langit? How can we impok na kayamanan? Paano natin i-impokin? Sa magitan ng pagmamahal at pagtulong natin sa kanyang kaharian dito sa lupa. Kaya sabi ni Pablo kay Timoteo, Timoteo, makihati ka sa kahirapan dahil sa mabuting balita. Anong ibig sabihin ng makihati? Makishare. Bakit makishare? Kasi kapag nakashare ka sa kahirapan, makakashare ka rin ni Lord sa kanyang glory. Sa hirap at ginhawa. Amen. Amen. Sa hirap at ginhawa. Yes, totoo. Ang Diyos hindi marunong lumibot. Lagi kong sinasabi, malakas ang memorya ng Diyos. Bigay ako ng example, ha? Sabi ni Lord, ito ha, hindi nyo ba alam na maging bilang ng hibla ng inyong buhok ay bilang ng Diyos? Napakalakas ng memorya ni Lord. Alam niya kung ilan ang buhok lahat na nandito. Amen? Amen. Paano ba ang computer? Kaya niyang bilangin. Alam niya kung ilan ang total ng mga hibla ng buhok ng lahat ng nandito sa simbahan ito. Amen? Kaya niya yan. Magandang calculator ni Lord. Calculator. Alam niya. So, yung ganong kaliit na detalye, alam niya, how much more? Ang mas malaki. Amen ba? Amen. Hindi nakakalimot. Galing. Hindi nakakalimot. Ang galing ni Lord. Yung bawat minuto na inilalagay mo rito, hindi yan nakakalimutan ng Diyos. Amen ba? Amen. Yung bawat cents o dollar na sa ngalan ng Diyos ay ikaw ay nakikipahagi sa misyon ng Panginoon dito sa lupa, hindi yan makakalimutan ng Diyos. Di ba sabi ng Ebanghelyo, pag humarap daw tayo sa Panginoon sa pahuling pag-uukom, sabi doon sa kanan, sa kaliwa, ali sa kanan, ali kayo, dito na kayo, pasok. Kasi ako'y nagutom, pinakain niyo ako. Ako'y hubad, pinadamitan niyo. Ako'y nakakulong, ako'y dinalaw niyo. Sabi ng mga tao, Lord, hindi namin maalala yun. Tingnan mo, nakalimutan mo na, pero sino, hindi. Amen ba? Sabi ni Lord, yung ginawa mo sa maliit na aking anak, hamak na aking nilikha, ay ginawa mo sa akin. Galing ang memorya ni Lord. Amen! Kaya hindi makakalimutan. So mga kapatid, sinisi nila ang babae sa ating mataas na pagpapahalaga at pagsasakripisyo para sa karangalan ng Diyos, mararanasan, maaari kang sisihin. Amen? Amen. Subalit, hindi lang maintindihan ang babae. Bakit niya pinasa? Bakit niya ibinuhos? Di nila maintindihan. Oo nga naman. Sabi ko kanina, pag hindi ka nagmahal sa Diyos ng todo, hindi mo maiintindihan. Kaya, imposible na ikaw ay mag-worker. Mahirap mag-worker. Mahirap maglingkod sa Diyos na hindi nagmamahal sa Diyos. Mahirap magsilbi sa hindi mo mahal. Tandaan nyo yan. Palapakan natin ang Panginoon. Amen! Amen! Hallelujah. Pagmahal mo kahit walang sweldo. Amen. Amen ba? Totoo, pagmahal mo kahit walang sweldo. Oh. Pero minsan na, kahit may sweldo na, pag wala kang pagmamahal, ang hirap. Ang hirap, hintayin ang sweldo. Okay. So,
Maliban maranasan mo. Kaya importante maranasan. Tayo, alam nyo, tayong mga nag-iil siya tayo, sinasabihan tayo ng mga ganyan. Ano ba yan? Para kay mga baliw. Ganyan din ang sinasabi ko nun sa nanay ko. Hating gabi, nag-o-overnight kung saan-saan, sa gawain ng Panginoon, sa Luneta, sa PICC, sa Baseball Stadium. Sabi ko sa nanay ko, Nay, ano ba yan? Isang oras lang magsisimba tayo sa isa, okay na yan. Sobra naman kung papasa Diyos yan, Nay. Sabi ko, Nay, baka lumagpas ka sa langit, Nay. Alam mo, minsan ako sinagot ng nanay ko, sabi, anak, di baling sobra, wag ka lang umulangin. Wala pa ka na, mas maganda ni sobra. Hallelujah! Nung ipinag-pray niya ako at naakay ako sa gawain ito, mas naging malala ako sa nanay ko. Yung nanay ko, overnight, sa akin, all the night. Gabi-gabi na sa prayer meeting ako eh. Ang nanay ko overnight, ako every night. Mas malala. Amen? Yes. Totoo. Sa totoo lang, hindi kayo bumabalik at bumabalik dito sa Blessed Sacrament tuwing araw ng linggo, hindi dahil sa sinatawag nating siksik, liglig at umaabot. Sa totoo lang, kumakain naman tayo. Ako nga, nasobrahan na ng kain. Pero ang totoo, sa totoo lang, tayo ay bumabalik at bumabalik dito dahil napamahal na tayo kay El Shaddai at sa gawain ito. Grabe! Grabe ma-in love kay Lord! Ikaw ang dahilan kung bakit ako nabubuhay. Amen! Hallelujah! So yun na ang buhay natin. Ito na lifestyle na natin ito. Kaya tingnan mo, parang kang nangihina. Parang wala nang kwenta pag wala na si El Shaddai. Alam mo kung bakit? Hanapin mo na ang presensya at pagmamahal ng Diyos. Ayaw ko nang mawala sa paglilingkod. So, experience, alam nyo, malimit, hinahatulan tayo ng mga taong makamundo. Pero sa totoo lang, dapat tayo ang humatol sa kanila. Bakit tayo? Tayo, alam natin ang buhay sa mundo. Sila, hindi nila alam itong buhay na to. Kaya wala silang karapatan humatol sa atin. I-experience muna nila ang buhay na ito at sa kanila sabihin kung ano ang pagkakaiba. Amen? Amen. Palapakan natin ng Diyos. Iba ang experience. Walang substitute sa experience. Maliban na maranasan mo ang pag-ibig ng Diyos, talaga naman, hindi mo ma-appreciate. Maliban na hindi sumayo ang Espiritu ng Diyos, hindi mo maiintindihan ang kahalagahan ng gathering na ito. Sabi ng Bible, sa mga taong hindi nagtataglay ng Espiritu, kahangalan ang pinapangaral namin, sabi ni Pablo. Subalit sa mga taong nagtataglay ng Espiritu, ito'y kapangyarihan. Amen. Palampakan natin ang Panginoon. Experience. Dati, nagtataas ka ng kilay. Dati kung ano ang sinabi mo tungkol sa gawain ito. Pero ngayon, kinain natin ang ating mga sinabi. Dahil personal mo itong na-experience. Amen? Sabi ng isang alagad, Panginoon, saan kayo nakatira? Sabi, halika, tingnan mo. Come. Sabi nila, come. Maranasan. Mayroon isang tao na ingay ng ingay sa ospital dahil bagong opera. Siyempre, magkaroon yung bagong operation at sigaw ng sigaw, nakaka-istorbo na siya sa buong ospital at kasamang mga pasyente.
Nagkakagulo na yung mga doktor kasi kung paano patitigilin. Mayroon isang naglakas loob, isang nurse. Sabi niya, Mama, Manong, tumahimik naman kayo. Marami na kayong naiistorbo sa ospital. Sige na naman. Diba? Parang, tumahimik kayo. Tinitigan siya ng bagong opera. Yung mama. Sabi niya, nurse, na-opera ka na ba? Siyempre, hindi pa ko. Kung gano'n, magpa-opera ka muna katulad nito. Para maintindihan mo ako kung bakit ako sigaw ng sigaw. Amen ba? Amen. Yes, gano'n ang buhay. Amen! Palampakan natin ang Amen! Yung hindi nakakaintindi sa akin, bakit ako sigaw ng sigaw dito, mag-preacher muna kayo. Mahirap kaya maging preacher dito. Diba? Mapulong ka lang dito, pansin na. Okay, so nga. Okay. So, mga kapatid, ano tawag nyo? Bakit sila labis na naapektuhan? Yung mga audience, bakit labis sila naapektuhan? Samantalang ang ganda ng loob nung babaeng nagbasag ng pabango, naghandog kay Jesus. Bakit, mga kapatid? Una, di nila nauunawaan ang nangyayari. Amen ba? Amen. Si Mary ay mayroon, close sila ni Jesus. Alam ni Mary, mayroon siyang idea na malapit nang mamatay si Jesus. Tingnan mo, pagkatapos na busan sa ng pabango, pumunta na siya sa triumphant entry sa Jerusalem. Siya ay magsasuffer na. Amen ba? Yung Via Dolorosa, the way of suffering. Amen ba? Ngayon, sinamantala. Kaya, sabi ni Jesus, hindi nyo lang naiintindihan. Tama ang ginawa ni Mary kasi hindi pa man binusan na niya ng pabango ang aking katawan bilang paghahanda sa aking burol. Paglilibing sa akin. Alam. Amen ba? Alam mo, pag nagmamahal ka sa isang tao, nagiging intimate ka rin doon sa tao mo. Amen ba? Nagiging close. Di magka-close sila. Alam niya na hindi na magtatagal. Kaya sinamantala niya. Totoo. Kaya sabi niya, huwag naman kayong ganyan, sabi ni Jesus. Kasi sabi nila, sana ibinigay na natin sa mga dukha yung pinagbilhan ng pabango. Sabi niya, hindi naman sila may malasakit sa mga dukha. Kundi, sa totoo lang, iba yung motibo. Okay, so ngayon, sinamantala ni Maria. Totoo naman talaga eh. Ang ganda ng word ni Jesus. Sinamantala niya habang buhay pa ako. Kasi, hindi pa may binusan na niya ng pabango. Advance. Amen? Hindi kayo maganda itong mensahe ng Panginoon sa atin. May punto ito. Kailan mo i-express ang iyong pagmamahal sa iyong tatay, sa iyong nanay, kung iyan ba'y nakaunat na sa kabaong? Tanungin niyo ako. Sagutin niyo ako. Di ba mali? Amen ba? Pag namatay at saka kabibili ng mamahaling bulaklak, samantalang nung buhay pa, hindi mo binilhan ng chicharong bulaklak. Amen! Tapos, iiyak-iyak ka. Nung namatay, ay! Mahal kita! Maririnig pa ba yan? Wala na! Wala na eh! Kaya kung ako sa'yo, maliban sa pagre-remit mo, mag-I love you ka! Amen! Amen ba? Malay mo, huling remit mo na yan. Amen! Hindi natin alam. Sa totoo lang, minsan, may mga regrets tayo kasi hindi natin nagawa yung mga dapat natin magawa. Si Mary, talagang advance. Mas maganda na ang advance. Amen? Amen?
Ano kaya, immoral ka muna bago mamatay? Palakpakan natin ang Diyos! Ito! Ay, alam mo nang mamatay ang tatay ko, dito ko mas pinag-igi ang aking care at concern at love sa nanay ko. Amen. Ganun pala. Walang kaabog-abog. Nasa misyon ako sa Baguio noon. Ang tatay ko biglang namatay. Napagtripan ng mga adik. Ganun lang ang buhay. Amen ba? Amen. Eh sabi ni Lord, huwag ko siyang sawayin. Kung tutusin, tama ang ginawa niya. Amen? Aanhin pa ang damo kung patay ng kabayo. Amen? Tama yan. Tama yan. May panahon pa kayo. Amen? Bakit hindi nyo mabigkas ang salitang sorry? Bakit hindi nyo mabanggit ang salitang thank you? At hindi nyo mabanggit ang salitang I love you? Tatlong magic word. Banggitin nyo yan. Napakamakapangyarihan ang tatlong salitang yan. Nung minsan nag-away kami ng misis ko, nung bago pa lang ako preacher, sinaniban ng masamang espiritu ang misis ko. Nagboses lalaki ang misis ko. Sabi niya, parehas lang tayo. Sabi ko, iba ako, isa na ako. Alam mo, ginawa ko? Niyakap ko ng niyakap ang asawa ko at binubulungan ko na siguro nakasampo, Mama, I love you. Mama, I love you. Alam mo, lumaya sa demonyo. Alam nyo, ha? Huwag kayo magpatadya. Jesus name. Jesus name. Ay, huwag ba yung matadyak. Alam nyo, huwag kayo tadyak. Minsan lumilipat yan sa noo. Iuntog yung ulo nyo. Amen! Pag tinadyakan nyo, iiwas yan. Hindi nyo tatamaan. Amen? Matahagip mo yan. Ang demonyo, mahagip mo yan sa salitang I love you. Matutunaw yan. Alam niyo kung bakit? Yan ang wala sa kay Satanas. Diyan siya natutunaw. Alam niyo ba? Kapag hindi na tayo magmahalan, kahit hindi niyo ayayahan si Satanas, pupunta yan. Sa mga grupo na hindi nagmamahalan, andun yun. Nasubukan ko eh. Bumalik ang ganda ng misis ko nung nasabi ko I love you eh. Palakpakan natin ang Diyos. Hindi pwede matakatagal ang masamang espiritu kung saan nandoon ang pagmamahalan. Hindi siya pwedeng makatagal. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, so mga kapatid, hallelujah. Una, hindi nila maunawaan. Pangalawa, dahil sa pansariling hangarin. Sabi ng John 12, verse 4, 5, and 6, sabi roon, hindi dahil may malasakit si Judas sa mga dukha, kundi siya ang ingat yaman, siya ang treasurer. Sabi niya, kinupupit niya ang pundo. Basahin nyo, John 12, verse 5 to 6. Motibo. Kaya, dito nagbago ang direksyon ni Judas. Kasi after money siya. Amen? Iyan ang dahilan, nung wala ng mundo na hinahawakan si Judas, iminintan niya si Jesus. Alam niyo, kapag hindi tama ang motibo mo, ayan na, tama na itong motibo.
Okay, tayo ay tumayo na, mga kapatid. Salamat sa Diyos sapagkat tayo ay pinagpala ng Panginoon sa aming sahing ito. Ang babae ni gusto ko mabuhay sa pagmamahal at gusto ko rin mamatay na nagmamahal sa Diyos. Okay, so isa-isang lang sa isang pasada, no? Habang nakakasa ng ating prayer request, sa iyo ang buhay ko. Panginoon, salamat. Andito po, Lord, ang aming mga handog. Ang tawag po nito, Lord, ay love offering. It is the love that we must offer to you. Ang nagmomotivate sa amin ay pag-ibig, Panginoon. Kaya ang tawag nito ay love offering. Mahal ka namin sa gawain ito, Lord.